Napansin mo ba? Kapag tahimik na ang lahat, walang problema, walang drama, bigla kang nakakaramdam ng kaba? Parang may kulang, parang may mali. May mga tao na imbis na hanapin ang kapayapaan, sila mismo ang lumilikha ng gulo. Hindi dahil gusto nila masaktan, kundi dahil nasanay sila sa chaos. Sa psychology, may tinatawag na chaos addiction, isang kondisyon kung saan mas komportable ang isip sa stress kaysa sa katahimikan. Pero bakit? Bakit may mga taong hindi mapakali kapag maayos na ang lahat? At bakit parang hinahanap-hanap nila ang problema kahit wala naman? Sa video na ito, bubuksan natin ang madilim na katotohanan sa likod ng ganitong pag-uugalim dahilan na maaaring mas malapit sa iyo kaysa sa inaakala mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit may mga taong hindi mapakali sa tahimik na buhay? May mga tao na kapag tahimik na ang lahat, doon pa sila nagsisimulang kabahan. Kapag wala ng problema, parang may kulang. At bago pa man maging maayos ang lahat, gumagawa na sila ng paraan para magulo ulit ang sitwasyon. Sa psychology, ito ay konektado sa tinatawag na chaos addiction. Hindi ito literal na addiction na parang substance, pero ang utak ay nasasanay sa mataas na level ng stress at emosyon. Kapag lumaki ang isang tao sa environment na puno ng sigawan, conflict o unpredictability, nagiging normal ito sa kanya. Kaya kapag napunta siya sa tahimik at stable na sitwasyon, hindi ito komportable para sa kanya. Para bang may mali kahit wala naman. Ang problema, ang nervous system ng tao ay parang nakaprogram na sa gulo. Ang calmness ay nagiging unfamiliar, habang ang chaos ay nagiging comfort zone. Kaya minsan, hindi nila sinasadya pero nagtitrigger sila ng away, overthinking, o drama para lang maramdaman ulit ang normal para sa kanila. May isa pang dahilan, ang identity. May mga taong nasanay na sila ang problem solver o laging nasa gitna ng conflict. Kapag nawala ang gulo, nawawala rin ang role nila. Kaya unconsciously, hinahanap nila ito para maramdaman na may silbi sila. Pero ang hindi nila napapansin, unti-unti nilang sinisira ang pagkakataon para sa isang tahimik at masayang buhay. Dahil sa paulit-ulit na pag-create ng problema, napapalayo sila sa mga taong gusto lang ng peace. 2. Hindi ka ba mapakali? Pag walang problema, ito ang nakakatakot na dahilan. May mga sandali na maayos ang lahat. Walang away, walang stress, walang iniisip. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam, may kakaibang kaba na pumapasok. Parang may hinihintay kang mangyaring masama kahit wala namang dahilan. Ito ang isa sa mga senyales na ang isip mo ay nasanay sa problema. Sa psychology, ang utak natin ay parang survival machine. Kapag paulit-ulit itong nalalagay sa stressful na sitwasyon, natututo itong maging alerto sa panganib. Ang problema, kahit wala ng threat, patuloy pa rin itong naghahanap ng danger. Dito pumapasok ang tinatawag na hypervigilance. Isang estado kung saan laging nakaalerto ang isip mo. Kahit tahimik ang paligid, pakiramdam mo may mali. Kaya minsan gumagawa ka ng senaryo sa isip mo, nag-overthink o nagiging suspicious sa mga bagay na dati naman ay okay. Ang mas nakakatakot, hindi mo ito agad napapansin. Akala mo normal lang ang pagiging praning o pagiging laging handa. Pero sa totoo lang, unti-unti nitong sinisira ang kakayahan mong ma-enjoy ang katahimikan. May connection din ito sa nakaraan. Kung nasanay kang laging may problema noon, nagiging bahagi ito ng identity mo. Kaya kapag nawala ang gulo, parang nawawala rin ang sense of control. Mas pipiliin pa ng isip mo ang pamilyar na stress kaysa sa hindi kilalang kapayapaan. Pero ang katotohanan, hindi lahat ng katahimikan ay may kasunod na problema. Minsan, tahimik lang talaga ang buhay. At doon nagsisimula ang tunay na healing kapag natuto kang maniwala na hindi mo kailangang maghintay ng gulo para maging handa. 3. Mas gusto mo ba ang gulo kesa kapayapaan?
May mga tao na tila mas buhay kapag may gulo. Kapag may drama, conflict o problema, doon sila nagiging aktibo. Pero kapag tahimik at maayos ang lahat, parang nawawalan sila ng gana. Parang hindi sila sanay sa kapayapaan. Sa psychology, may paliwanag dito. Ang utak natin ay naghahanap ng stimulation. Kapag nasanay ito sa mataas na emosyon tulad ng stress, galit o excitement, nagiging baseline ito ng pakiramdam. Ibig sabihin, ang calm na sitwasyon ay nagmumukhang boring o kulang. Dito pumapasok ang tinatawag na emotional dependency sa chaos. Hindi ito laging sinasadya. Pero dahil sa nakaraan, maaaring nasanay ang isang tao na ang pagmamahal, attention o validation ay laging kasama ng drama. Kaya sa subconscious level, iniisip ng utak na ang gulo ay konektado sa pagiging buhay at mahalaga. May epekto rin ang dopamine. Ito ang chemical sa utak na nagbibigay ng pakiramdam ng reward. Kahit ang negative na events, tulad ng away o confrontation, ay maaaring mag-trigger nito, lalo na kung sanay ka dito. Kaya minsan, hinahanap-hanap mo ang tension dahil dito ka nakakaramdam ng intensity. Ang problema, unti-unti nitong pinapalitan ang tunay na kapayapaan ng panandaliang excitement. Nagiging cycle ito kung saan mas pinipili mo ang gulo kahit alam mong nakakapagod na. Piyang kapayapaan ay hindi kakulangan ng buhay. Ito ay isang mas stable na anyo ng kaligayahan. Kailangan lang sanayin ang isip na hindi lahat ng tahimik ay boring. Minsan, ito ang pinakaligtas na lugar kung saan ka tunay na makakahinga. 4. Ang totoong dahilan kung bakit hinahanap mo ang problema. Kahit wala minsan, maayos naman ang lahat. Walang conflict, walang issue, walang dahilan para mag-overthink. Pero sa kabila nito, may parte sa loob mo na parang naghahanap ng mali. Parang hindi ka mapakali hanggat walang problema. Sa psychology may tinatawag na self-sabotage. Ito ang proseso kung saan hindi mo namamalayan na ikaw mismo ang sumisira sa maayos na sitwasyon. Hindi dahil gusto mong masaktan, kundi dahil mas pamilyar sa iyo ang gulo kaysa sa kapayapaan. Kapag lumaki ang isang tao sa environment na puno ng stress o emotional instability, natututo ang utak na i-associate ang normal sa chaos. Kaya kapag tahimik na ang buhay, nagiging uncomfortable ito, para bang may nawawala sa rutine ng isip mo. May isa pang mas malalim na dahilan, ang takot sa pagkawala. Kapag nasanay kang may mga bagay na biglang nasisira o nawawala, natututo kang mauna. Kaya bago pa mangyari ang posibleng sakit, ikaw na mismo ang gumagawa ng problema. Sa ganitong paraan, pakiramdam mo may kontrol ka sa sitwasyon. Pero ang kontrol na ito ay panandalian lang. Dahil sa bawat pagkakataon na gumagawa ka ng issue, mas lumalayo ka sa tunay na stability na hinahanap mo. Hindi mo napapansin na ang kapayapaan na tinatakbuhan mo ang siyang makakapagbigay sa iyo ng mas maayos na buhay. Hindi mo kailangang hanapin ang problema para maging handa. Hindi mo kailangang sirain ang maayos para lang maramdaman na may kontrol ka. Minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay ang piliing manatili sa katahimikan kahit hindi ka pa sanay dito. 5. Bakit ka naaadik sa drama at stress? May mga tao na kahit pagod na sa problema, parang hindi pa rin makaalis sa cycle ng drama. Kapag tahimik ang lahat, bigla na lang may sisibol na issue. Parang hinahanap ng isip ang stress kahit ayaw na ng katawan. Sa psychology, may paliwanag kung bakit nangyayari ito. Ang utak natin ay may kakayahang masanay sa kahit anong emosyon, kahit pa ito ay negatibo. Kapag paulit-ulit kang nalalagay sa stressful na sitwasyon, nagiging normal ito sa system mo. Unti-unti, ang stress ay nagiging pamilyar, at ang pamilyar ay nagiging komportable. May kinalaman din dito ang adrenaline at cortisol. Ito ang mga kemikal na inilalabas ng katawan kapag may tension o problema. Sa ilang tao, nasasanay sila sa rush na dulot nito. Kaya kahit hindi nila sinasadya, naghahanap sila ng sitwasyon na magbibigay ulit ng parehong pakiramdam. May emotional factor din. Kung nasanay kang makakuha ng atensyon, pagmamahal o validation sa gitna ng drama, nagiging pattern ito sa isip mo. Kaya sa tuwing tahimik ang paligid, pakiramdam mo parang nawawala ka. Parang wala kang halaga kung walang nangyayaring matindi.
Ang problema, ang ganitong cycle ay nakakapagod at nakakasira ng relationships. Hindi mo napapansin na ang mga taong gusto ng simpleng buhay ay unti-unting lumalayo. Hindi mo kailangan ng drama para maramdaman na buhay ka. Hindi mo kailangan ng stress para maramdaman na mahalaga ka. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag natuto kang maging kalmado kahit walang chaos sa paligid. 6. Kapag tahimik ang buhay, bakit parang may kulang? May mga pagkakataon na maayos ang lahat. Walang problema, walang stress, walang drama. Pero sa halip na maramdaman ang saya, may kakaibang pakiramdam na parang may kulang. Parang hindi buo ang araw mo kapag walang nangyayaring gulo. Sa psychology, may malalim na dahilan dito. Ang utak natin ay nasasanay sa level ng emosyon na madalas nating nararanasan. Kapag sanay ka sa intense na feelings tulad ng anxiety, pressure o conflict, nagiging baseline ito ng isip mo. Kaya kapag nawala ang intensity, nagmumukhang kulang ang sitwasyon kahit maayos naman. May kinalaman din ito sa identity. Kung nasanay kang ikaw ang taong laging lumalaban, nagsosolve ng problema o nasa gitna ng drama, nagiging bahagi ito ng kung sino ka. Kapag tahimik na ang buhay, parang nawawala ang role mo. Parang hindi mo alam kung saan ka lulugar. Isa pang dahilan ay ang discomfort sa katahimikan. Para sa iba, ang silence ay hindi relaxing. Ito ay nakakatakot dahil kapag walang ingay sa labas, mas naririnig mo ang sarili mong isip. Lumalabas ang mga insecurities, takot, at mga bagay na matagal mong iniiwasan. Kaya imbis na harapin ito, mas pinipili ng ilan na bumalik sa gulo. Dahil mas madali itong intindihin kaysa sa tahimik na pagharap sa sarili. Ang pakiramdam na may kulang ay hindi dahil may mali sa buhay mo, kundi dahil hindi ka pasanay sa kapayapaan. At minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagharap sa gulo, kundi sa kakayahang manatili sa katahimikan at tanggapin ang sarili mo ng walang distraction. 7. Hindi lahat gusto ng peace. May mga taong naaadik sa gulo. Ito kung bakit hindi lahat ng tao ay naghahanap ng kapayapaan. May ilan na kahit pagod na sa problema, patuloy pa ring bumabalik sa gulo. Kapag maayos na ang sitwasyon, parang may urge na sirain ito. Para bang mas komportable sila sa chaos kaysa sa tahimik na buhay. Sa psychology, may tinatawag na familiarity principle. Mas pinipili ng isip ang bagay na pamilyar, kahit pa ito ay masakit o nakakapagod. Kung lumaki ka sa environment na puno ng conflict, sigawan o emotional instability, nagiging normal ito sa iyo. Kaya kapag napunta ka sa peaceful na sitwasyon, hindi ito natural sa pakiramdam mo. May epekto rin ng emotional conditioning. Kung ang pagmamahal, attention o validation ay naranasan mo lang sa gitna ng drama, nagiging konektado sa isip mo ang gulo at pagiging mahalaga. Kaya unconsciously, hinahanap mo ang parehong pattern kahit alam mong nakakasira ito. Isa pang factor ay ang takot sa boredom. Para sa iba, ang tahimik na buhay ay parang walang nangyayari. Walang excitement, walang intensity. Pero ang hindi nila napapansin, nasanay lang ang isip nila sa extreme emotions, kaya hindi na nila ma-appreciate ang simple at stable na kaligayahan. Ang problema, habang inuulit ang ganitong cycle, mas lalo silang nalalayo sa tunay na peace. Nawawala ang mga taong gusto ng tahimik na relasyon at maayos na samahan. Ang kapayapaan ay hindi para sa mahina. Kailangan ng lakas para piliin ang tahimik na buhay, lalo na kung nasanay ka sa gulo. At minsan ang pinakamahirap na gawin ay ang tigilan ng chaos na matagal mo nang kinasanayan. 8. Self-sabotage ba ito? Bakit mo sinisira ang tahimik mong buhay? Dumating ka na ba sa punto na maayos na ang lahat, pero bigla mong nasira ang sitwasyon? Walang malinaw na dahilan. Parang may parte sa iyo na hindi kayang manatili sa katahimikan. Sa psychology, ito ay tinatawag na self-sabotage. Isang pattern kung saan hindi mo namamalayan na ikaw mismo ang humihila pababa sa sarili mong stability. Hindi ito dahil gusto mong masira ang buhay mo, kundi dahil may mas malalim na takot
na hindi mo pa nahaharap. Isa sa mga dahilan nito ay ang pakiramdam na hindi ka deserving ng kapayapaan. Kung lumaki ka na puno ng criticism, rejection o emotional pain, maaaring nabuo ang paniniwala na hindi ka karapat-dapat sa maayos na buhay. Kaya kapag dumating ang tahimik at stable na sitwasyon, may tendency kang sirain ito dahil hindi ito tugma sa nakasanayan mong identity. May kinalaman din ang control. Para sa ilan, mas komportable ang may problema dahil alam nila kung paano ito harapin. Pero ang katahimikan ay unpredictable. Hindi nila alam kung hanggang kailan ito tatagal. Kaya mas pinipili nilang sila ang gumawa ng gulo kaysa hintayin itong mangyari. Ang problema, ang ganitong cycle ay unti-unting sumisira sa mga oportunidad at relasyon. Hindi mo napapansin na ang hinahanap mong kontrol ay siya ring dahilan kung bakit nawawala ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Hindi mo kailangang sirain ang maayos para lang maging handa sa posibleng sakit. Minsan, ang tunay na growth ay nagsisimula kapag pinili mong protektahan ang katahimikan na matagal mo nang hinahanap. 9. Ang delikadong ugali ng taong hindi kayang mamuhay nang walang problema. May mga tao na tila hindi kumpleto ang araw kapag walang problema. Kapag maayos ang lahat, sila mismo ang naghahanap ng butas. Minsan, maliit na bagay lang ang pinapalaki. Minsan naman, gumagawa sila ng sitwasyon na magdudulot ng conflict. Sa psychology, ito ay isang mapanganib na pattern. Dahil habang tumatagal, nagiging automatic ang pag-create ng problema. Hindi na nila napapansin kung kailan sila nagsimula. Basta ang alam lang nila, mas komportable sila kapag may gulo. Isa sa dahilan nito ay ang need for emotional intensity. Kapag nasanay ang isip sa matataas na emosyon tulad ng stress at tension, nagiging mahirap tanggapin ang kalmado. Ang tahimik na buhay ay nagmumukhang walang laman, kahit ito ang mas healthy na estado. May epekto rin ang perception. Kapag sanay ka sa problema, nagiging mas sensitibo ka sa kahit maliit na issue. Nakikita mo ang mga bagay na hindi naman talaga problema. At dahil dito, mas madalas kang mag-react kaysa mag-isip. Ang delikado dito, hindi lang sarili mo ang naaapektuhan, pati ang mga taong nasa paligid mo. Unti-unti silang napapagod sa paulit-ulit na cycle ng drama at conflict. Hanggang sa dumating ang punto na pinipili na nilang lumayo. Ang taong hindi kayang mamuhay ng walang problema ay hindi lang naghihirap sa loob, kundi nawawala rin ang mga bagay na nagbibigay ng tunay na katahimikan. Dahil ang totoo, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng katahimikan ay isang lakas na hindi kayang tapatan ng kahit anong gulo. 10. Bakit ka gumagawa ng gulo? Kahit okay naman ang lahat. May mga pagkakataon na maayos ang lahat. Walang conflict, walang problema, walang dahilan para magulo ang sitwasyon. Pero sa hindi mo maintindihang paraan, may nagagawa kang bagay na nagiging sanhi ng gulo. Parang kusa mo itong hinahatak papunta sa problema. Sa psychology, may paliwanag kung bakit ito nangyayari. Isa dito ay ang unconscious patterns. Ito ang mga nakasanayang reaksyon at behavior na nabuo mula sa nakaraan. Kapag nasanay ka sa chaos, nagiging default response mo ito kahit hindi na ito kailangan. May kinalaman din ang takot sa uncertainty. Kahit maayos ang sitwasyon, hindi mo sigurado kung hanggang kailan ito tatagal. Para sa isip, mas nakakagaan kung ikaw ang may kontrol sa simula ng problema kaysa hintayin itong mangyari. Kaya mas pinipili mong gumawa ng gulo para pakiramdam mo handa ka. Isa pang dahilan ay emotional release. Kung marami kang naipong stress o hindi na ilabas na emosyon, minsan naghahanap ito ng paraan para makalabas. At ang gulo o conflict ang nagiging outlet nito. Kahit hindi mo sinasadya, dun ito napupunta. Ang problema, habang inuulit mo ang ganitong pattern, mas lalo mong pinapatunayan sa sarili mo na hindi nagtatagal ang katahimikan. Nagiging self-fulfilling cycle ito na ikaw mismo ang nagpapatuloy. Pero ang katotohanan, hindi mo kailangang gumawa ng problema para magkaroon ng kontrol o release. May mas healthy na paraan para harapin ang emosyon at takot. At minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagpili na huwag galawin
ang isang sitwasyon na maayos na. Dahil hindi lahat ng tahimik ay may nakatagong gulo. Minsan tahimik lang talaga ito. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay naghahanap ng kapayapaan o nasanay ka na lang sa gulo? Dahil minsan, ang pinakamalaking kalaban mo ay hindi ibang tao, kundi ang mga pattern na matagal mo nang kinagisnan. Mga ugaling hindi mo napapansin, pero unti-unting humihila sa iyo palayo sa tahimik na buhay na deserve mo. Ang totoo, hindi madaling kumawala sa chaos. Pero ang unang hakbang ay ang pagiging aware. Dahil kapag nakita mo na ang cycle, may choice ka na kung uulitin mo pa ba ito o tuluyan mo na itong puputulin. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng problemang kinaya mo, kundi sa kakayahan mong piliin ang kapayapaan kahit hindi ka pasanay dito. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.